Magandang buhay po mga kaibigan yan. Nandito na naman po si Chef Ben sa kanyang kusina upang magpakita sa inyo ng kakaibang luto na naman. Ang gagawin po niya, kakaibang luto ay siya po ay magluluto ng sinaing na, alam niyo po ba ang tawag dito? Ito po yung hiwas at saka yung kung sa bukid. Ito po yung miralyang gubat. Yan. So ito po yung ating gagawin. So una po, maglalagay tayo ng dried na kamyas. Yan. Tingnan po niyo, dried na kamyas. Pakita ko po sa inyo yung ating lutuan. Tutok lamang po kayo dito sa aking lutuan. Gamit ko po ang aking, and then kailangan po para mas lalong masarap yung ating gagawing sinaing, ay lagyan natin ng taba sa ilalim. Yan po sikreto na napakasarap na yan. And then ilagay po natin itong ating hiwas. Unahin po natin yung ulo sa ilalim. Yan, unahin po natin. Yan. Unahin natin ang ulo. Tapos isunod natin itong buntot niya. Yan. I-layer po natin ng ayos. Yan. Tapos maglagay po ulit tayo ng taba sa bawat pagitan niya. May kaunting laman para masarap din po, pangulam din po yan. And then lagyan natin ng dried kamyas. Ganyan. And then lagyan natin ng luya at bawang. Yan. Tapos sunod na natin, ipaibabaw natin yung ating, yan. Sa probinsya po pinapais pa yan sa dahon ng saging. Sa akin po ito na, para po hindi natatanggal yung dahon ng saging. Yan. Yan lang natin. Tingnan lang po ninyo, sundan lang po ninyo yung ginagawa ko. Ito po yung napakasarap na sinaing na hiwas, at ito po yung ginagawa sapsap, pinatutuyo. Yan. Hindi pa po dyan nagtatapos, lagyan po natin yan ng asin. Natin sa ibabaw yung asin. Lagyan po natin ng kaunting toyo. Lagyan po natin ng kaunting suka para panlabang po, para hindi agad siya mapanis. Lagyan natin ng isang Knorr cubes.
isang powder, pampalasa po yan. Yan. At huwag po natin kalilimutang maglagay ng paminta. Tapos buhayin na po natin yung kalan. Ayan. At lagyan na po natin ng tubig. Ayan. Hayaan po natin siya kumulo ng kumulo hanggang sa siya ay lumambot at nang maluto. Ngayon, it's time to takluban na po natin. Ayan. At hayaan na po natin siyang kumulo na kumulo. At kapag tinikman nyo yung patis at kailangan pa nyo ng kaunting alat, kayo na lang po magdagdag. Ganyan po. Yan po napakasimpleng pagluluto ng sinaing na isda doon po sa aking ginawa. Kaya nga po, kung susundan po ninyo yon, ay matututo kayo na napakasarap na sinaing na isda. Patis na patis pa lang, ulam na. Ayan. So nakabili ako ng napakalaking mangga. Kaya nga po yung patis nito, bagay na bagay po dito sa napakalaking mangga. Kapag ginahit po natin ito ng pino, tapos may kamatis, may patis nito, naku po, swabe yung ating pananghalian, hapunan o umagahan. Ayan. Ayan. Oh. Ang laki oh. So ngayon, yan po. So hayaan po natin siya maluto. Tapos kapag gusto po ninyo talagang malambot pati tinikain, dagdagan po ulit ninyo ng tubig at another pakulo na naman hanggang sa siya ay talagang malambot na malambot yung kanyang tinik para makain po natin yung kanyang tinik. Nung panahon po noon, nung kami nasa probinsya, pag nagluluto po ng ganito ang sinaing ang aking lola, ay talagang pati tinikain, wala pong tapon. Kasi nga po, sa palayok namin niluluto at ang gatong ay kahoy. Ay dito naman po sa Canada ay electric stove ito at luto namin wala namang palyok. Kaya ang luto ko naman ay salad master. Ayan. So madali po mag-init siya. Yan. Surgical stainless steel and then ganyan lang po. Yan. Salamat po at wag niyo po laging kaliligtaan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para po lagi kayong updated dito sa aking Divine Vlogs o ni Chef Ben TV. Salamat po and to God be all the glory.